Globinski Oil Plant, Marsola Binganim. Nawawalan na ng kontrol si Vladimir Putin sa Russia. Kaya nagtatago siya sa kanyang bunker habang nasusunog ang bansa. Habang inilulunsad ng Ukraine ang bagong kontra-opensiba para sirain ang depensa ng Russia, tumindi ang takot at pagkataranta sa Moscow. Dahil gusto ni Putin itago ang kahihiyan ng pagkatalo ng militar, nagpatupad siya ng mahigpit na internet blackout sa pinakamalaking lungsod sa Europa. Pero lumalabas pa rin ang katotohanan. Sobrang sama ng sitwasyon na sa isang hindi pa nangyayaring pagtataksil, isa sa pinakamalupit at tapat na propagandista ng Kremlin, ang hayagang tumalikod kay Putin, naglabas ng matinding pahayag na humihiling na litisin si Putin bilang isang kriminal ng digmaan. Hindi natin nakikita ang mga ganitong bagay sa Rusya, at ito mismo ang dahilan kung bakit natatakot si Putin. Magsimula tayo sa panig ng militar. Ito ang front ng Zaporizhia. Narito ang mga tagumpay ng Ukraine noong Pebrero at Marso. Ang kontraopensiba ay tuloy pa rin at napakarami ng kanilang naabot. Ito ang unang beses na nakabawi ng teritoryo ang Ukraine mula noong 2023, halos 3 taon nang nakalipas. Ganito rin inilalarawan ng Russian military blogger ang sitwasyon. Malalang sitwasyon sa frontline. Muling nakuha ng kalaban ng kalamangan sa himpapawid, ibig sabihin sa mga drone. Pagkatapos, ginagamit ng kalaban ng mga drone na ito para ihiwalay ang mga frontline. Pagkatapos ng pag-isolate, nagsunod ang mga drone attack at malawakang paglusob. Nabawi ng kalaban ng mga posisyon at may bantang malaking paglusob. Ayon sa mga sundalo, posibleng ulitin ng kalaban ang nangyari noong Taglagas 2022 nang mawalan tayo ng malaking teritoryo. Dapat linawin na Russian war blogger, hindi Ukrainian, ang nagsabi nito. At sinasabi nila ito ng hayagan na sa pagkakataong ito, maharing mas malala pa ang pagkatalo ng mga puwersang Ruso kaysa sa nangyari noong 2022. Kailangan natin ng mabilis na organisasyonal at technical na aksyon laban sa mga drone at ng mga bagong solusyon. Kung hindi agad ipapatupad ang mga bagong solusyon na yon, huli na ang lahat bukas. Ganito ito kalinaw. Bumabagsak ang mga linya ng Rusya at si Putin ay nanganganib mawalan ng teritoryong pinagsakripisyuhan niya ng milyon-milyong Ruso. Ano nga ba ang ginagawa niya sa ganitong panahon? Sigurado akong may iba sa inyo na makahuhula. Pinapatay niya ang internet para hindi malaman ng mga Ruso ang totoong nangyayari. Hindi ako nagbibiro. Walang mobile internet sa Moscow, ang pinakamalaking lungsod sa Europa. Pakinggan ninyo. Ganito tumutugon ang mga mamamayan ng Moscow. Mangungot ito. Saan ba tayo patungo? Anong klaseng gubat ang pinupuntahan natin? Sinara nila ang Instagram, Telegram, YouTube, lahat-lahat. Inalis nila ang internet kahit saan, pinutol sa lahat ng lugar. Sige, ituring pa tayong parang mga baka. Patayin ng tubig at kuryente at umupo lang doon hanggang mamatay. Lahat mapapunta roon? Gets ko naman na kailangan ng seguridad pero parang sobra na, labis-labis na. Kailangan nating bumangon muli. Kailangan nating bumangon bilang isang buo, bilang lipunan at pag-usapan ito. Kung ano man ito, hindi ito katanggap-tanggap. Ngayon, sabi ni Putin na ginagawa niya ito para sa seguridad, para protektahan ang mga Ruso sa mga banta mula sa espesyal na operasyong militar na siya rin ang nagsimula. Hindi niya natupad ang pangakong iyon. Kamakailan, nagkaroon ng pinakamalaking drone attack sa Moscow na tumagal na higit 24 na oras. Kinailangang isara ng awtoridad ang maraming paliparan. Ang Moscow, pinakamalaking lungsod sa Europa, ay may mahigit 13 milyong populasyon. Wala silang mobile internet at patuloy pa rin silang tinatamaan. Walang sagot si Putin. Sa katunayan, ito ang sinasabi ng dating ministro ng depensa ni Putin na ngayoy Security Council Secretary. Inamin niya ang isang bagay na di pa nasabi ng ibang opisyal ng Russia noon. Sinabi niya, noon ay di naabot ng airstrike ng Ukraine ang Ural Mountains. Pero ngayon, lahat sa Russia ay nasa panganib at target zone. Lahat ng ito ay dahil sa digmaang sinimulan ni Putin. Ngayon, nasaan si Putin? Gaya ng inaasahan, nagtatago siya at hindi na nagpapakita sa Kremlin. Ang huli niyang pampublikong pagdalo ay halos 9 na araw nang nakalipas, isa sa pinakamahabang pagitan sa kanyang schedule ngayong taon. Iniugnay ng mga ulat mula sa Rusya ang pagkawala sa operasyon ng intelihensya ng US at Israel sa Iran, partikular sa pagtuntun nila sa pamunuan bago ang pagpaslang kay Khamenei. Nag-alala si Putin sa kanyang kaligtasan matapos makita ang nangyari sa mga lider ng Iran, kaya nananatili muna siya sa bunker habang naghihirap ang mga Ruso. Samantala, isang miyembro ng Russian Duma
na parang kongreso ng Russia, ay tinanong ng isang simpleng tanong. Bakit walang mobile internet sa pinakamalaking lungsod sa Europa? Babalik ba talaga tayo sa sinaunang panahon? Hindi ako nagbibiro sa sinasabi ko. Nagulat ako sa sagot niya. Kung Amerikanong politiko ang nagsabi nito, tiyak matatanggal siya agad. Kaya pakinggan nyo lang. Bago yon, mabilis lang na paalala na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Tuwing gumagawa ko ng video tungkol sa mga update sa digmaan ng Russia, may mga Russian bots sa ating mga komento at sinusubukan nilang i-downvote ang ating mga video. Kaya malaking tulong talaga ang suporta ninyo. Ngayon, pakinggan nyo itong sagot. Dapat nating tandaan ang mga nakalimutang bagay gaya ng teleponong panglungsod. Marami pa rin ang may telepono sa bahay, kaya panahon na ring balikan ang paggamit nito. Hindi lang mobile kundi pati tawag sa opisina gamit ang wired na telepono. Maaring magkaroon ng iba't ibang abala sa hinaharap. Tayo ay nabubuhay sa isang magulong panahon. Nakikita mo ang nangyayari sa gitnang silangan na maaring kumalat sa ibang reyon. Sa kasamaang palad, hindi lang sa Rusya kundi sa buong mundo rin ang kawalang tatag. Kailangan natin itong pag-isipan at suriin. Kailangan nating bumalik sa komunikasyon tulad ng telekomunikasyon na madalas nang nakakaligtaan pero epektibo pa rin. Nasubukan ko na ito ngayon. Kung walang mobile internet o wifi, kailangan nating bumalik. May mga laptop na pwedeng i-connecta. Ngayon, Kahit maraming pagsubok, nakakahanap pa rin ng katatawanan ang mga Ruso sa kanilang sitwasyon. May isang Rusong gumawa ng kakaibang video tungkol sa kung paano siya nagbabahagi ng mga YouTube video at Instagram Reels sa ganitong panahon. Pumunta siya sa post office, isinulat ang link sa liham at ipinadala ito sa kaibigan. Alam niya na ang modernong paraan ng mga Ruso sa pagbabahagi ng social media posts tulad nung unang panahon. Panurin natin. Tara, tumakbo tayo papunta sa post office. gusto ko mag-share ng reels sa mga kaibigan ko. Universe, Sabihin mo sa akin na tama ang tinatahak kong daan. Salamat. Tingnan natin saan tayo pupunta. Mga magkasintahan, kumaliwa tayo. Narinig mo na ba ang kantang Tawagan mo ako, tawagan mo ako? Walang signal, Diyos ko. Nandun yata ang taxi natin. Teka, ipiping ko sila sa pager. Ito ang bahay bilang 5. Kailangan nating pumunta sa Hilaga. Ngayon, nagiging seryoso na dahil may nakikita tayong bago sa loob ng Rusya na di pa natin nakita dati. Ang mga Ruso ay hayagang humihiling ngayon kay Putin na magbitiw at hinihiling nilang litisin siya bilang isang kriminal ng digmaan. Ito si Ilya Remslov. Dati siyang maaasahang tagapagsalita ng pro-Kremlin na propaganda. Sa katunayan, sobrang maka-Kremlin siya na inaatake niya ang sinumang bumabatikos sa rehimen. Hinahabol niya ang mga kalaban at hindi sumusuporta kay Putin at sa partido. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Naglabas siya ng pahayag na nananawagan kay Putin na magbitiw at sa mga Ruso na litisin si Putin. Babasahin ko ito dahil talagang interesante. 5 dahilan kung bakit ako tumigil sa pagsuporta kay Vladimir Putin. Kailangan itong masabi. Una, ang digmaan sa Ukraine. Nagsimula bilang operasyon ng pulisya, pero ang digmaan ay pumatay ng 1 hanggang 2 milyong tao. Noong 2014, sinuportahan ko ang pag-aneksyon ng Crimea dahil walang dumanak na dugo. Akala natin noon si Putin ang tagapagbuklod ng lupain ng Russia. Pero heto na tayo ngayon. Mga ataking isinasakripisyo ang mga sundalo, panlilindang sa sundalo at iba pa ayon sa mga nasa espesyal na operasyong militar. Isang digmaang walang saysay at malaking pagkalugi. Maaring abutin pa ito ng 5 hanggang 10 taon. Handa ba kayo? Walang nagdedeklara ng digmaan sa Russia. Pero ngayon ay para na lang sa mga complex ni Putin. Tayong ordinaryong mamamayan ay puro lugi lang dito. Pangalawa, malali ang pinsala sa ekonomiya ng Russia at sa kapakanan ng mga mamamayan. Makaparusa, sirang infrastruktura, pagkawala ng trading partner. Ayon sa opisyal na datos, trilyon-trilyong dolyar ito na sanay nagamit para magtayo ng lungsod, paaralan, ospital para sa mga bata, at ayusin ang pabahay at serbisyo. Kadalasang palasyo ng presidente at mga kaibigan niya ang naitatayo. Kahit bago ang digmaan, may problema na sa ekonomiya ng pinakamayamang bansa at milyon-milyong naghihirap. Nababaliw na ang mga autoridad dahil pati alagang hayop ng tao kinukuha na nila, tulad ng nangyari sa Novorossiysk. Ikatlong dahilan, ang pagsakal sa kalayaan ng internet at media. Nakakatawa, noong 2017 ako mismo ang nagtanong kay Putin sa isang media forum tungkol sa pag-unlad ng internet sa Russia. Sinabi noon ni Putin na hindi natin tutularan ng China, pero nagsinungaling siya. Si Putin pa mismo ay hindi gumagamit ng internet. Nakakahiya para sa lider ng bansa. Sa totoo lang, dagdag ko lang,
Wala ring smartphone si Putin dahil masyado siyang nag-aalala na ma-hack siya. Kaya karamihan sa mga balita na natatanggap niya ay galing lang sa pakikinig sa mga tao sa kanyang inner circle, na kadalasan ay mga tulad ng defense minister o iba pang opisyal sa kanyang gobyerno. Malaking problema ito dahil madalas, hindi sinasabi kay Putin ng mga tao ang masasamang balita hanggat hindi talagang kinakailangan. Ibig sabihin, kahit umatras na ang puwersa ng Russia sa frontline, maaaring hindi pa rin ito alam ni Putin dahil wala siyang sariling internet. Narinig lang niya ito sa mga malalapit niyang grupo na may sariling dahilan para hindi magsabi ng totoo. Balikan natin ang pahayag. Hindi gumagana ang mobile internet kahit sa mga pangunahing lungsod ng Russia at nakablock lahat ng Western social media at messaging apps. 80% ng nakablock ang Telegram at balak itong tuluyang i-block bago matapos ang buwan. Sobrang nababaliw na ang sistema. Kaya pati Telegram, na gamit ng mga kalahok sa espesyal na operasyong militar, ay sinasakal na rin. Kasabay nito, pinipilit ang mga Ruso na gumamit ng MAX, multinational messenger ni Kringzo, na inalisan sila ng karapatan sa medical na pangangalaga at edukasyon. Ika-4, matagal na si Putin sa kapangyarihan. Siya ay 74 na taong gulang at simula 1999 pa namumuno, mahigit 26-27 taon na. Nakakabaliw isipin at halos mas matanda pa kaysa sa akin. Mukhang balak ni Putin manatili sa trono ng mahigit 150 taon. Sabi nga, ang ganap na kapangyarihan ay lubos na nagpapasama. Kahit ang taong walang kapintasan sa moralidad, kiyak na masisira sa sitwasyong walang hanggan. Hindi ganito nun si Putin. Bago 2,000 kaunti lang ang mapupuna sa kanya, kaya marami ang sumuporta. Ngunit lahat may hangganan. Kailangan natin ng bagong, makabagong presidente. Ika-5 rason, hindi nirerespeto ni Putin ang botante at ayaw silang pakinggan. Tingnan mo ang kamakailang direct line event. Parang year-end event ni Putin kung saan pwedeng magtanong ang mga Ruso sa kanya. Planado na lahat ng tanong maliban sa 1 o 2 na binibigay sa mga banyagang mamamahayag. Pero mahalaga pa rin ang mga tanong nila. Sa Russia, hindi napapanood ang mga segment na yon. Kapag banyagang mamamahayag ang nagtatanong kay Putin, hindi ito ipinapalabas sa Russia. Para lang ito sa ibang bansa. Ngayon, tingnan natin ang kamakailang event na isang malaking palabas. Ang presidente ay hindi interesado sa lokal na politika o problema ng mga botante. Matagal na siyang hindi nagbabasa ng Telegram channel at wala nang pakialam sa ating mga reklamo. Gusto lang ni Putin ng tuloy-tuloy na digmaan na di sinasalihan ng kanyang pamilya. Ayaw niya ng internet o mataas na sahod. Di ko na rin babanggitin ng oposisyon dahil wala naman talaga yon. Si Putin ay 26 na taon nang nagsasabi kung gaano kahalaga ang kritisismo at oposisyon sa mga nasa kapangyarihan. Pero magbanggit ka nga ng kahit isang kinatawan o pampublikong personalidad na pumupuna kay Putin. Wala. At yung mga nagtangkang gawin ito ay tinawag na mga dayuhang ahente. Nasa ibang bansa na o kaya nasa libingan na lang. Iniiwasan ni Putin ang debat sa eleksyon dahil mabilis mabubunyag na wala siyang ibubuga. Conclusion. Hindi lehitimong presidente si Vladimir Putin. Dapat magbitiw si Vladimir Putin. Dapat siyang litisin bilang isang kriminal sa digmaan at magnanakaw. Mabuhay ang kalayaan, Putik. Talagang mabigat na pahayag ito. Sa sobrang pagkagulat ng mga Ruso sa pahayag na ito, inakala ng maraming taga-subaybay ng war blogger na nahack siya. Akala siguro nila nahack siya ng gaya ko. Kaya kinailangan niya mag-video at sabihing hindi siya nahack. Ginagawa niya ito dahil naniniwala siyang tama ito para sa bansa. Pakinggan ninyo. Mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Tiningnan ko ang mga komento sa ilalim ng post ko. Lahat ay nagmemensahe sa akin ng may kasamang tanong. Nahack ka ba? Hindi ako nahack. Ako mismo ang sumulat ng lahat ng iyon. Sa madaling salita, wala nang ibang paliwanag dito. Nagulat ako sa lakas ng reaksyon. Anong nangyayari dito? Makapaniwala ka ba sa napasok natin? Halos di ngayon kritisismo sa Pangulo. Para sa akin, medyo katamtaman lang naman yon. Sa totoo lang, hindi naman ako nanawagan ng anumang marahas na aksyon o kung anumang ganoon. Eksklusibo sa loob ng batas, nagdudulot ito ng kakaiba at matinding reaksyon. Ano na nangyari sa atin? Siguro, dapat natin itong pag-isipan. Pag-isipan ninyo ito, babalikan natin ang paksang ito bukas ng umaga. Alam nyo ba kung ano talaga ang nakakabaliw dito, mga pare? Tingnan nyo.
kung si Putin ay talagang ang pinalilibutan ng sarili niya ng mga taong pumupuna sa kanya na hindi natatakot magsabi ng totoo, na may kakayahan at hindi lang nagnanakaw ng pera, mas magiging epektibo sana siya sa pakikidigma. Kunin natin ang Ukraine bilang halimbawa. Marami sana siyang nagawa doon. Napalakas pa niya ang kanyang kapangyarihan at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, pwede sana siyang mas maging delikadong tao, pero natatakot siyang makasama ang mga ganun, di ba? Anong kabalintunaan? At dahil dito, lalo siyang humihina taon-taon. Kaya nakikita mo ba ang nangyayari ngayon? Puno ng kaguluhan at kalituhan. Sa madaling salita, nakikita ko na ang mga unang palatandaan ng nalalapit na pagbagsak ng sistema. Natatakot si Putin na palibutan ng sarili ng mga karibal na kayang hamunin siya. Kaya mawawalan siya ng kapangyarihan. At malamang na mangyari iyon na yung taon sa 2026. Alam kong marami ang nakatutok sa Iran, pati ako. Pero interesante rin ang nangyayari sa Rusya. Mag-cover pa ako ng marami, kaya i-click ang subscribe button sa ibaba. Ako si Sam, magkita tayo sa next video.